Huwag kang mag-suicide. At ito po yung tatlong dahilan. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, yung topic po natin ngayong araw ay may kinalaman po sa soul or soul sleep. Bago po yan, gusto ko po nang batiin sila Jonathan Manuel, Jess Am, and Harold J. Montejo. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay soul sleep. Ang mas maganda pong, kumbaga yung technical na tamang term po dito ay spirit sleep. Kasi po yung soul, na pag-usapan natin kahapon, it means life. Yung spirit, ito yung kaluluwa. Ang equivalent ng spirit ay kaluluwa dito sa ating lingwahe or spirito. Yung spirito, kaluluwa, tsaka spirit sa English, pare-pareho lang po yun. So, soul sleep, pero dito po sa devotion natin, gamitin natin yung soul sleep, no? Soul sleep is the teaching that when believers die, their souls or spirit enter a state of unconscious existence, only to be awakened at Christ's return for the resurrection. Marami pong naniniwala na kapag namatay ka daw, let's say nag-suicide ka, yung kaluluwa mo ay matutulog na. Hihinto na yung lahat ng problema mo, wala ka nang... Pag nag-suicide ka kasi, minsan yun ang tendency. Lord, ayoko na ng buhay na to, suicide. O pag suicide mo, mas malaki pa pala yung problema natin. No? Kasi hindi humihinto yung buhay sa pag-suicide. May kasunod, may next life. At mas nakakatakot yun kung hindi ka sure sa iyong relasyon sa Panginoong Hesukristo. So, this view is often based on the passages where death is described as sleep. The Bible teaches that while the body does sleep in the grave, awaiting resurrection, the soul is immediately conscious in God's presence. Scripture affirms that to be absent from the body is to be present with the Lord. Ibig sabihin, pag ikaw ay Kristiyano, pag namatay ka, yung kaluluwa mo, diretso nakapiling ng ating Panginoon. And that believers who die are already with Christ. So, hindi natutulog yung kaluluwa o yung spirito. Thus, death is not unconsciousness, but for the believers, but a blessed entrance into God's presence while awaiting the final resurrection. So, ito po yung verse natin na madalas po pinagkukunan ng soul sleep na paniniwala. Na pag namatay ka, parang natutulog ka lang, no? Unconscious, wala nang laman ng isip mo, no? Hindi ka na aware sa mga nangyayari. So, sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4:13 hanggang 15, Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death. So para bang pag namatay ka, natutulog ka na, you're unaware. Wala ka nang nasa isip pa kasi tulog ka, no? Hindi mo na alam kung ano yung nangyayari. Sa Tagalog po ay natutulog. Sa bandang dulo po, sa mga natutulog. Sa English po, who have fallen asleep. Now, ito pong term na natutulog dito, hindi po ito literal. Ito po it's just another way of saying the person died. Okay? Yung isang tao namatay. Parang sa panahon natin ngayon, pag sinabi nating namatay yung isang tao, minsan, hindi natin ginagamit yung salitang namatay. Ang ginagamit natin na term ay namayapa. Namayapa na. Pumanaw na. Pero ang ibig sabihin talaga natin doon, namatay na. Sa panahon nila, pag sinabi nilang sleep in death or someone who has fallen asleep, parang isipin mo, parang natutulog, pero ang implication nun, ang totoong sinasabi nun, namatay na. Okay? Ganun po yung understanding nila. Now, dito po sa Luke chapter 16, 22 to 23, para mas malinaw po sa atin, no? Ito po ay patungkol sa istorya ni Lazarus. So, si Lazarus, tsaka yung mayaman, parehong namatay. Si Lazarus, hindi naman nag-soul sleep Hindi naman siya natulog na para bang hindi na siya aware. Actually, he is very much aware. Yung isa naman, napunta doon sa pagdurusa, yung mayaman. Hindi rin naman siya nag-soul sleep. He was very much aware of his suffering. In fact, nagdurusa nga siya Kaya ang sabi dito, namatay din ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades, na kanyang pinagdudurusahan. Kaya mga kapatid, ito yung una nating katuruan ngayong araw. 3 reasons you should not commit suicide. 3 dahilan kung bakit hindi ka dapat mag-commit ng suicide. Number 1, suicide does not end consciousness. Hindi po totoo yung soul sleep. Kapag nag-suicide ka, hindi
hindi ibig sabihin na matatapos na yung consciousness mo, yung hindi ka na aware sa mga nangyari, na mayapa ka. Hindi totoo yung salitang na mayapa. Lalo na kung hindi ka sure or wala kang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Actually, nakakatakot mag-suicide. Kasi pag nag-suicide ka, hindi natin alam, naniniwala ako na may mga totoong nananampalataya sa Panginoon na, dumaranas ng depression. Napakahirap ng depression. At may mga nagkukumit talaga ng suicide. Now, kung yan ay totoong Kristiyano, nasa piling yan ng Diyos. Nagkataon lang nagkaroon ng matinding karamdaman na depression kaya nag-commit ng suicide. Ganun pa man, nasa piling na siya ng Panginoon, no? Kung siya ay tunay na mananampalataya. Now, kung hindi ka naman sure sa iyong relasyon sa Panginoon, tapos magkukumit ka ng suicide, nakakatakot kasi mamaya, kapareho mo pala yung isang mayaman dito na namatay, tapos napunta doon sa pagdurusa. Akala mo tatapusin mo na yung buhay mo kasi gusto mo ng mamayapa. Pero yung napuntahan mo, mas matinding problema, pagdurusa. Ang problema doon, hindi natatapos. Nagdurusa ka ng pangwalang hanggan. So, suicide does not end consciousness. Kaya isang reason yun kung ba't di tayo minsan kasi, yun ang dahilan natin, magsisuicide tayo, tapusin ko na yung buhay kong to. Kasi, puro ko problema dito sa mundo. Sure ka ba na pagkatapos mo mag-suicide, yung next life mo, hindi problema, baka problema, no? Lalo na kung hindi ka sure sa pananampalataya mo kay Kristo. And number 2, many people truly love and care for you. So don't give up, no? Huwag kang sumuko, huwag mong isuko yung laban. Maraming taong nagmamahal sa'yo at nagmamalasakit sa'yo. Think of your parents. Think of your loved ones. Think of the people who truly and genuinely care for you. Don't hurt them. Huwag mo silang saktan. Lumaban ka. Minsan po, yung pagpapakamatay, maraming dahilan po yan, no? Yung iba talaga nag-give up na. Yung iba, dumaranas ng depression, and I believe yun ang pinakamahirap sa lahat pag meron kang depression. Kasi pag meron kang depression, hindi na gumagana yung reason. Hindi na gumagana yung logic. Marami kasing aspect yan eh. Merong emotional aspect. Merong spiritual aspect. Merong mental. Meron talagang kailangan mo maggamot, merong hormonal, biological. Kaya pag pinagsama-sama mo lahat yan, minsan yung reason, yung logic din na gumagana, yung sense of purpose, wala na. Might as well, finish yourself. Pakahirap po. Pero ganun pa man mga kapatid, hingin natin yung mayamang biyaya ng Diyos na mag-udyok sa atin para lumaban, para mabuhay. You fight not for yourself, but for your family. For the people who loves you. For the people who loved you and for the people who care for you. So remember them. And number 3 po, and this is the most important, God has a purpose. May purpose sa iyo ang Diyos. Kahit hindi mo pa alam, kahit hindi ka aware, God has a purpose for you. The fact that you are alive, God has a purpose for you. God has a plan for your life. May plano ang Diyos. Huwag mong tapusin ang plano at purpose ng Diyos sa iyong buhay. Don't take this situation in your hands. Nasa kamay ng Diyos yan. May plano ang Diyos, may purpose ang Diyos, huwag mong tuldukan. Lumaban ka. God has a purpose and plan for your life. Now, ito po yung 3 matibay na dahilan ba't kailangan mong lumaban sa buhay. Now, practically speaking, anong gagawin natin? Number 1, wait patiently until you see God's deliverance. Mag-antay ka sa Diyos. Paglaban mo. Kahit di mo maintindihan, kahit di mo alam kung ano yung nangyayari sa buhay mo, wait patiently. Antayin mo si Lord. Si Lord yung magsasabi sa iyo kung ano yung gagawin mo. Si Lord yung magbibigay sa iyo ng direction. Si Lord yung magre-reveal, maghahayag ng kanyang plano sa iyong buhay. The fact that you are still alive, God has a plan for you. God has a purpose for your life. Kung wala ng plano ang Diyos sa iyong buhay, matagal ka na niyang kinuha. Kung wala ng purpose, wala ng dahilan, ba't ka pa nandito sa mundo, matagal ka nang kinuha ng Panginoon. Bakit hindi ka pa niya kinukuha? Bakit hindi ka pa namamatay dito sa mundo? Why? Because God has a plan for you. God has a purpose for you. Kumapit ka doon. Antayin mo yon. Wait patiently until you see God's deliverance. Hanggang sa makita mo yung pagliligtas sa iyo ng Diyos mula sa sitwasyon ng paghihirap kung nasan ka ngayon. At doon mo makikita yung kagandahan ng mga plano
at layunin ng Diyos sa iyong buhay. Number 2, remember your loved ones who care for you. Alalahanin mo, marami kang paiiyakin, marami kang pasasamain ng loob. May mga sitwasyon ng buhay natin na sometimes, not all the time, sometimes it's so selfish to commit suicide. So selfish. Bakit? Kasi sa panahon na magsisuicide ka, you're only thinking of yourself. Kaya yung minsan yung mga nagsisuicide, sobrang selfish. Na sarili lang nila yung iniisip nila. How about your family? How about your friends? How about the people who genuinely care for you? Why are not thinking about their feelings, their emotion pagkatapos mong mawala? So remember your loved ones who care for you. Don't be selfish. Think of the people who rely on you. Think of the people who love you, na nagmamalasakit sa'yo. Don't be selfish. Think of other people. Pangatlo po, stay alive even when life doesn't make sense yet. Minsan kasi pag meron kang karamdaman or depression, wala na yung sense of purpose eh. Pag meron kang, yun ang mahirap po mga kapatid eh. Okay lang sa isang tao, nangyayari po ito lalo na sa panahon ni Hitler, no? May mga tao na dinala sa concentration camp. Sa concentration camp na yun, yung halos sobrang miserable ng sitwasyon ng mga tao na inaapi sila, pinaparasahan, pinahihirapan, nakulang na lang patayin. Pero maraming mga tao sa concentration camp na gusto pang mabuhay. Meron silang will to live. They fought. Lalo na yung mga nababasa ko, no? They fought hard. They have this will to live na kailangan ko pang mabuhay. Kahit nasa sobrang miserableng sitwasyon, meron pa silang pagnanais mabuhay. Why? Because of the word purpose. Hindi namamatay yung purpose sa kanila. I need to live because I have purpose in life. Pag yung purpose na yon nawala sa'yo, kahit na wala ka sa concentration camp, kahit nandun ka sa napakagandang sitwasyon ng buhay mo, kahit nandun ka sa sitwasyon na marami kang pera, maraming nagmamahal sa'yo, marami kang natapos, marami kang na-achieve, ang ganda-ganda ng buhay mo sa paningin ng iba, pero pag wala yung purpose sa'yo, you just want to end your life. Totoo po yan. Yung sense of purpose, pag nawala yan, kahit ang rangya-rangya pa ng buhay mo, kahit kinainggitan ka ng marami, sometimes you just want to end your life because you don't have that purpose. Samantalang, yung mga nasa concentration camp, yung sobrang hirap ng buhay, yung sobrang miserable yung buhay, gustong-gusto pang mabuhay because of purpose. Hanggat may purpose, gusto mong mabuhay. Pag nawala yan, you just want to end your life. Kung nasa sitwasyon ka, kapatid, na para bang life doesn't make sense, walang sense of purpose, walang dahilan para mabuhay, ito lang po yung masasabi ko, stay alive. Stay alive. You wait on God. Stay alive even when life doesn't make sense. Yet. Ano ibig sabihin ng yet? Mag-antay ka. Ihahayag sa'yo ng Diyos kung ano yung plano niya sa'yo, kung ano yung purpose mo, bibigyan ka ng Diyos ng sense of purpose. You just have to wait. Kailangan mo lang yakapin ang Panginoon, umasa sa Panginoon, magtiwala sa Diyos, hanggang sa makamtan mo yung purpose. Hanggang sa ibigay sa'yo ng Diyos yung purpose, bakit ka dapat mabuhay. At pag meron kang purpose na yon, kahit pa maging miserable buhay mo, dumanas ka ng maraming mga pagsubok sa buhay, ang daming mga challenges, kahit na ang daming pagdurusa, you will still fight and live because you received that purpose from God. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of knowing that the soul does not sleep? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, life is tough. Problems never end. It is difficult to survive and thrive. But thank you. Your grace is enough. Your love and faithfulness are new every morning. I praise you because in Christ, there is hope.
Please let me know your plan. I want to have a sense of purpose. It is my deepest desire to have a strong reason to live. Please strengthen me to overcome all discouragement and all challenges. Be my refuge, my ever-present help. I will patiently wait on you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Dennis and Elsie. God bless you, kapatid. Kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.